Hello mga suki, welcome to my vlog. So ito pala yung time na nag-day off kami dahil meron for free na pa-swimming sa Tuda doon sa terminal ng asawa ko. So umalis kami dito sa Marikina Heights ng 2:30 a.m. in the morning, and then halos 1 hour na po yung biyahe namin, tapos may biglang tumawag na naiwan pala siya kaya binalikan namin. Pero okay naman kasi pagkatapos namin ma-pick up yon ay umalis na kami agad hanggang sa makarating na nga kami dito sa area of responsibility. So ngit-ngit pa to pagika namo karon, hayag na kaayo, hayag na kami naabot diri sa MRG Resort. So sila pala yung mga kasama namin, yung bukod sa mga katuda ng asawa ko, sinama namin sila ni Manang at saka yung mga anak niya at saka yung mga anak ko syempre. At pagdating namin dito ay pino naman yung buhangin, tapos maganda naman yung view, pino, pero hindi po siya yung maputi na buhangin, pero at least malinis. As you can see po, malinis po yung area. So ayan lang. Ay, ayan na ba yun? Hindi pa pala, ang haba pa pala nito. So kararating lang namin, syempre plaster sana mo na among mga gamit din kay kanang daghan kay migdala unya, kay ang nakatukas sa pag-ihaw ng aming mga dapat ihawin ay si Goryo. Charot. Yung asawa ko pala. Tapos, tinulungan ko na rin siya dyan. Kawawa naman. Tapos, sila ni Manang, pumunta na sila doon sa may dagat para magtampisaw. Kasi, minsan lang po yan sa isang taon makapag-day off. Tapos ayun na nga, sinama nila si Andrea, tapos yung mga magpinsan. Swimming daw si Anding. Yeah, swimming daw si Anding. Swimming na daw siya doon. Ha? Haman. Ang ganda. Tas ang ganda din ng view. Hala, anong pangalan doon sa kabila? Ibang beach din yun eh. Tas dito iba. O diba guys, ang ganda ng pinuntahan namin kahit hindi maputi yung buhangin. Para tong para tong Pinoy kayo manggi. Ganda, may mga bundok. Yan ang haba. Siguro kung puti to, Boracay na to. No? Yan si Manang. Ang secret millionaire. Nakapag-day off din sa wakas once a year. Yan si Anding. Hi Andrea. Og diri ang dapita nang nagkagubot og nangahilom ang tanan kay mga naman kay naluto na ang inihaw. Kasi yun lang ulam namin, inihaw, tapos inihaw na manok, inihaw na limpo, inihaw na isda, lahat inihaw, tapos ano ba yun, pipino salad. Yun lang ata dala namin eh. Pero hindi pa rin naubos. And then, mayroon din pala ditong mga pool. Kung ayaw mo sa dagat, pwedeng pumunta kayo dito sa pool area nila. Mas gusto ni Andrea dito sa pool area kasi nga nangangati daw siya sa dagat dahil medyo maalon nga. So, yung mga maliliit na, yung pinong-pino na buhangin ay pumapasok sa kanyang damit kapag inaano siya ng mga alon, hinahampas. Kaya mas gusto niya dito sa pool. Kaya ayun, pumunta kami dito. Tapos may slide pa, kaya nai-enjoy talaga niya ang pool kesa dagat. So, siguro kung hindi maalon doon sa dagat, baka magustuhan rin ni Andrea. At ito namang bandang hapon na, nung pauwi na kami, saka lang naligo yung papa niya.
kasi nag-ihaw-ihaw pa kasi to, tapos nag-bidyoke-bidyoke pa. Kaya ayan, hapon na siya nakaligo kasi naiinitan din siya kapag tanghali siya maliligo. And then tinuruan nga niya dyan sa Andrea mag-swimming. So maganda nga talaga dito guys, no? Kasi bukod sa maganda, mura pa. Ang entrance daw dito is 100 lang. Hindi ko lang alam yung cottage kasi nga free naman yung ano namin. Ang ano namin dito is pagkain lang. Free na po sa toda nila kasi yung president nila ay nag-solicit para magkaroon sila ng 1 day vacation na pang stress relief, ano ba yun, stress reliever, ano ba tawag doon, para at least kahit isang araw ay makapagpahinga man lang yung katawan natin sa pagtatrabaho. So ayan din yung mga kasama, anak na mga kasama namin, sobrang nag-i-enjoy din po sila sa pool. And then pagkatapos nun, mga bandang 5:30 ay umuwi na po kami. And then, bukod sa malayo at talagang nai-enjoy ko rin yung pauwi namin kasi, pauwi at saka, pauwi. Kasi, nung pauwi na kami, nakikita ko yung mga bundok. Grabe talaga yung bundok, yung daan na paikot-ikot. Kaso lang, as you can see, medyo malabo yung kuha ko dyan kasi nga, yung bintana ng kotse, yung iwan ko kung hindi ba napunasan na or nagasgasan ba yan, o hindi ko alam, basta yun na yun. Tapos ano ba, hindi ko na alam kung ano sasabihin. Basta kasi mahihiluhin kasi ako lalo na pag malayo yung biyahe. Kaso ngayon tuwang-tuwa ako kasi hindi ako nahihilo dahil nai-enjoy ko yung mga nakikita kong mga bundok, mayroong lake na dadaanan namin, maya-maya lalabas yung lake dyan, charot. Mas mahaba pa sana tong video ko kasi talagang binibidyohan ko yung mga ano bang tawag nito sa Bisaya, kalasangan. Ayan na yung lake mga suki, as you can see. Dumaan kami sa tulay. Tapos makikita nyo dyan yung lake, sapa, or anong tawag dyan. Diba? Ang ganda ng view. Tapos yung alam mo yung parang may usok sa unahan. Hindi po yan usok parang fog. Ano ba yung fog sa, parang ano bang tawag niyan? Panganod sa Bisaya or fog. Basta kay, tanawa, ang ganda talaga. Ang ganda ng view. First time ko makapunta dito sa Infanta Quezon Province. And then naabutan na nga kami ng gabi kasi 2 hours nga lang, doon lang kami paikot-ikot sa tawag nun, yung kalasangan. Daming kahoy, pero hindi ko na sinali dito, baka maano na kayo sa video na sobrang haba na talaga. Ibukod ko na lang yon sa aking pagbo-voice over. So dito nag-drop over, nag-drop over, basta nag-drop over kami dyan. Hindi ko alam kung ano tawag. Basta huminto kami dyan kasi may umiihi, may nagsusuka. Ay nako. Tapos may makikita ka dyan mga ilaw-ilaw na yan. Diyos ko, akala mo naman talaga Christmas pa sa kanila. Meron ding bahay dyan na iwan ko kung bahay ba yun or pasyalan pa rin. Para talaga siyang palasyo, punong-puno ng ilaw, tapos nasa pa siya, bakilid, nakaplastar. And finally, nakauwi na po kami dito sa Marikina Heights. Ito pala yung terminal nila sa Toda, tapos andito yung tricycle namin. Kaya mag-tricycle na lang kami pa uwi. And that's all. Thank you for watching mga suki. Bye-bye.